Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Paalala lang po, baka malito po kayo. Dalawang magkaibang kwento po ito. Ang isa ay nangyari po sa Australia at ang isa naman ay nangyari sa Thailand. Normal naman na nagtatapos ang mga relasyon at nakakahanap tayo ng bago. Pero nakakalungkot na may mga pagkakataon na ang iba po ay nagsosolian pa ng mga gamit na binigay nila sa isa't isa. At dahil nga sa pagsosolian ng mga gamit na ito, ay napahamak po ang isang babae at isang lalaki. Kayo po, pabor po ba kayo o hindi na dapat ibalik ng mga maghihiwalay na magkasintahan o live-in partners ang mga gamit na ibinigay sa isa't isa? Sa Sydney, Australia, isang babae ang natagpuang patay matapos makipagkita sa kanyang ex-boyfriend dahil nga nag-break na sila at nagsolian ng mga gamit na binigay nila sa isa't isa. Isang babaeng nakalutang sa tubig ang nakita sa Parramatta River, Sydney, Australia. Ang babae po ay kinilalang si Mimi Listiani o Mimi, 27 years old na isa pong Indonesian. Graduate na po si Mimi ng advertising sa Indonesia pero siya po ay nagpunta sa Australia para mag-aral muli. Pangarap po kasi ni Mimi na makapagtayo ng isang pastry shop sa Indonesia. Nag-aral po si Mimi sa isang prestihiyosong culinary school na Ledon Cordon Bleu, Australia. Noong June 2014, nag-upload pa nga si Mimi ng kanyang mga larawan at ng isang kilalang pastry chef na si Adriano Zombo. Habang nasa Australia, si Mimi ay nagkaroon po ng boyfriend noon at ito ay si Can Thai Lee, 35 years old at isa pong Vietnamese. Si Can ay graduate ng accountancy sa isang university sa Sydney at kalaunan ay naging isang property developer. Ayon po sa mga news article, si Can ay anak ng isang Chinese at Vietnamese refugee. Ang pangyayari. April 7, 2016, base po sa mga balita, taong 2014, nagsimula ang relasyon ni Mimi at Can. Pero ng April 2016 ay nag-break po sila. Pagkatapos, nagdesisyon ang dating magkasintahan ng April 7, 2016 na magkita para isoli ang kanilang mga gamit. Si Mimi at Can ay nagkita sa isang bar sa Sydney. Ayon nga po sa kapitbahay, nakita niya ang sasakyan ni Can na isang Audi at sinundo nga si Mimi sa kanyang bahay. Matapos nga mag-inuman, bandang alas 11 ng gabi ay hinatid ni Can si Mimi sa kanyang tinitirhan. Pero bago pa man makaalis si Can sa apartment ay nagkaroon ng pag-aaway ang dalawa. Ayon pa nga po sa isang kapitbahay, narinig niyang sumisigaw si Mimi. Base po sa mga balita, lumabas muli ng bahay sila Mimi at Can. At doon na nga ulit sila nag-away sa kalye at sinaktan ni Can si Mimi. Paulit-ulit na sinaktan ni Can si Mimi hanggang sa ito nga ay kanyang ikinamatay. Nang napagtanto ni Can na napatay niya ang kanyang kasintahan, itinago ni Can ang mga labi nito sa isang halamanan. Dali-daling bumalik si Can sa bar kung saan nakapark ang kanyang sasakyan at sinakay ang mga labi ni Mimi at dinala sa isang park. Sa di kalayuan, isang witness ang nakarinig pala ng away at sigawan ng dalawa. Agad itong tumawag ng mga pulis. Nang makarating ang mga pulis sa pinangyarihan ng krimen, doon na nila nakita ang hubad na katawan ni Can na nakatayo sa tabi ng labi ni Mimi. Sinubukan ni Can na magtago at tumakas pero nahabol din siya ng mga pulis. Agad na inaresto si Can, kinasuhan ng murder
at ikinulong. Agad din naman pong dumating ang mga paramedics at sinubukan pang i-revive si Mimi pero hindi po sila nagtagumpay dahil nga sa mga tindi na pinsala na kanyang natamo. Napag-alaman kasi na ilang oras na palang patay si Mimi bago sila makarating at doon na nga idiniklarang patay si Mimi. Ang investigasyon. Ilang oras ang ginugol ng mga pulis para mahanap ang bahay ng sospek at makakuha pa ng mga ibang ebidensya. Nang dumating ang mga pulis sa bahay ay naabutan nila ang isang lalaki na pinaniniwalaang tatay ni Can. At nang subukan kausapin ng media ang tatay ni Can ay hindi ito nakipag-usap para magbigay ng pahayag. Ayon po sa mga news articles, ilang oras ng delay ang pagkwestiyon kay Can dahil nang mahuli ito ay parang balisa at sobrang lasing. Lubos naman na ikinalungkot ng lahat ng nakakakilala kay Mimi ang kalunos-lunos na sinapit niya. Ayon sa tatay ni Mimi na si Mr. Sam, parang nawalan na ng saysay ang kanyang buhay dahil sa nangyari sa kanyang anak. Si Mimi daw kasi ang buong buhay niya at mahal na mahal niya nga ito. Ang trial ng kaso. Sa trial, nagbigay ng statement si Mr. Sam. Ayon sa kanya, hindi lang nag-iisang anak si Mimi kundi ang kanyang best friend. Close na close daw silang mag-ama at madalas nga na nagma-mountain climbing, nagja-jogging at nangingisda. Ayon pa kay Mr. Sam, humihingi siya ng hustisya para sa kanyang anak. At sinabi niya nga na si Can ay dati nang nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Napag-alaman sa korte na si Can ay dati na palang nakulong. Taong 2007, nakulong si Can ng 7 taon dahil sa pag-amin niya sa pagkakasangkot sa pagdadala at pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot sa Australia. Naging classmate at malapit na kaibigan kasi ni Can ang isang leader ng sindikato ng ipinagbabawal na gamot. Nang siya ay nahuli habang nagtatago sa Indonesia, ay nahatulan si Can ng bitay. Pero nasagip siya mula sa kamatayan nang makipagtulungan siya sa mga pulis para mahuli ang sindikato sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng ebidensya laban sa mga ito. Matapos ang pagkakakulong, nagkaroon si Can ng post-traumatic stress disorder at depression. Ayon po sa prosecution, napakasama ng ginawa ni Can at brutal niya ngang pinatay si Mimi. Pero ayon kay Can, wala siyang naaalala sa mga pangyayari. At ang naaalala lang niya ay nang nagsulian sila ng gamit ni Mimi. Para sa mga abogado ni Can, hindi niya talaga planado ang nangyari dahil wala daw sa tamang katinuan ang kanyang kliyente nang mangyari ang krimen dahil sa sakit nito sa pag-iisip. At noong February 2018, hinatulan si Can ng 18 years na pagkakakulong para sa pagpatay sa kanyang ex-girlfriend na si Mimi. Pwede siyang mag-apply ng parole matapos ang 13 years na pagkakakulong. Ayon po sa judge na nagbaba ng hatol, alam niya ang sakit para sa pamilya ni Mimi, pero iginiit na ang paghatol ay masyadong komplikado. Napatunayan kasi na si Can ay nagpakita ng mga palatandaan na labis na pagkalasing at ang kanyang pagsasalita ay malabo at mabagal. Hindi niya nga maibigay ang kanyang pangalan o sabihin kung saan siya nakatira nang siya ay naaresto. Ang mga bagay na ito ay naging malaking factor po para sa sentensya sa hatol kay Can. Ito nga ay ang mga patotoo na wala sa tamang katinuan si Can matapos niyang magawa ang krimen at ikinukonsider din ng judge ang sakit sa pag-iisip ng sospek. Sinigurado din ng judge na gagamutin si Can dahil sa mga sakit nito. Hindi naman matanggap ng nanay at tatay ni Mimi ang nangyari.
Para sa kanila, ang baba ng hatol masyado para sa brutal na pumatay sa kanilang anak. Ayon po sa nanay ni Mimi, matapos ang 11 years ay pwedeng makalaya na ang gumawa ng krimen sa kanyang anak. Pero sila ay habang buhay na malungkot para sa pagkawala ni Mimi. Posible daw na ulitin nga ng suspect ang ginawa niya dahil may record na ito ng pagiging masamang tao. Sinubukang mag-apila ng pamilya ni Mimi para sa hatol pero ito ay komplikado kaya hindi na po na-open ang case laban kay Can. Sa kabilang banda naman po sa Thailand, isang lalaki naman ang pinatay ng kanyang girlfriend. Sinasabi po na ang dahilan ay nagbanta ang lalaking biktima na babawiin niya ang mga mahalagang bagay na ibinigay niya sa babae. Ang biktima ay kinilalang si Stephen Miller, 39 years old at taga New Zealand. Si Stephen ay isang bodybuilder at businessman. Isang sikat na bodybuilder sa Sparta Health and Fitness Center sa New Zealand si Stephen. Taong 2003 ay pumunta ng Thailand si Stephen at doon na nga nanirahan. Sa Thailand ay nagkaroon ng girlfriend si Stephen at ito ay ang isang Thai na si Jintana, 29 years old. Ayon po sa mga news articles, 5 buwan pa lang magkarelasyon sina Stephen at Jintana. Turing na daw ni Stephen kay Jintana ay asawa at ito nga ay kanyang business partner. Pinaniniwalaan na si Stephen ay may illegal na negosyo. Lumabas po kasi sa mga balita na si Stephen ay gumagawa ng mga hindi aprobadong gamot para sa pagpapalaki ng mga katawan. Si Jintana ang nagbebenta, nag-export at ang kumokolekta ng pera bilang bayad sa mga gamot na ito. Dahil sa success ng kanilang illegal na negosyo, binili ni Stephen si Jintana ng lupa, kotse, mga ginto at iba pang mamahaling bagay. Pero ayon kay Jintana, naging bayolente si Stephen sa kanya habang lumilipas ang mga araw sa kanilang relasyon. Madalas na silang nag-aaway. Tinatakot din daw siya ni Stephen na babawiin ang lahat ng ibinigay sa kanya. Dahil nga po dito, bumuo ng isang plano si Jintana. Humingi siya ng tulong sa mga kakilala niyang si Varatarip, 24 years old, at sa kaibigan nitong si Yiam, 25 years old, para ipapatay si Stephen. Ang pangyayari. Noong April 20, 2006, nagmamaneho si Stephen ng motor papunta sa kanyang gym sa Chonburi Province nang bigla na lang siyang pagbabarilin. Ang mga nasa paligid ay sinasabing agad namang tumakas ang mga sospek at tumawag naman ang mga witness na mga pulis at ambulansya. Nang makarating na sa pinangyarihan ng krimen ang mga pulis ay nakita nga nila si Stephen sa tabi ng kanyang motor. Agad naman siyang idineklarang patay ng mga paramedics. Nakita nga ang mga ID ni Stephen sa kanyang bag at dahil dito nakilala ang kanyang pagkakakilanlan at nag-umpisang mag-imbestiga ang mga pulis. Dahil nga sa nangyari, nagsimulang mag-imbestiga ang mga pulis kung sino ang posibleng pumatay kay Stephen. Nagpunta sila sa bahay nito kung saan nga nakita nila si Jintana. Sinimulan magtanong ng mga pulis kay Jintana kung may alam ba siyang posibleng kaaway ni Stephen na pwedeng gumawa sa kanya ng masama. At nang tanungin ng mga pulis kung maayos ba ang relasyon nilang dalawa, dito na umamin si Jintana na naging hindi mabuting boyfriend sa kanya si Stephen at sinasaktan nga siya nito. Dito na po nagkaroon ng hinala ang mga pulis na posibleng may motibo si Jintana na patayin si Stephen. Inimbitahan ng mga pulis si Jintana sa police station kung saan inamin niya ang krimen. Ayon kay Jintana, siya nga daw ang nagpapatay kay Stephen. Umamin din siya na may 2 pa siyang mga kasabwat.
Sinabi ni Gintana kung nasaan si Vara at Yiam. Agad naman na aresto ng mga pulis si Vara pero si Yiam ay nakatakas. Umami naman si Vara sa krimen at sinasabing nakasakay din siya sa motor kasunod nga ni Yiam. Pag-amin ni Gintana, hindi niya nagustuhan ang trato sa kanya ng boyfriend na si Stephen. Natakot daw siya sa sinabi ni Stephen na babawiin ang lahat ng mga ari-arian at material na bagay na ibinigay sa kanya nito. Inisip din ni Gintana na iiwan na si Stephen, kaya naman bago mangyari yun ay nagplano na siya ng hindi maganda. Ayon pa sa kanya, si Yiam daw ang totoong bumaril kay Stephen habang nakasakay nga ito sa isang motor. Ayon po sa mga news article, ang kabayaran kay Yiam ay isang gold necklace na bigay mismo ni Stephen kay Gintana. Lumabas pa nga po ang mga balita na binalak pa ni Stephen na gumawa ng isang last will and testament na nagsasabing ibibigay niya ang lahat ng kanyang ari-arian kay Gintana kung sakaling may mangyari sa kanyang hindi maganda. Dahil sa mga ebidensya at napatunayan nga na sila ang mga nagkasala, inaresto si Gintana at Vara para sa kasong murder at illegal possession and carrying a gun at ikinulong. Naglabas naman ng warrant of arrest ang mga pulis laban kay Yiam. Ang ex-wife naman ni Stephen na si Megan ay pumunta agad sa Thailand para ayusin ang libing ni Stephen. Napanatili ng dalawa ang isang malapit na relasyon kahit na si Stephen ay malayo at ilang beses din palang binisita ni Megan si Stephen sa Thailand. Nakapag-send pa nga ng email si Stephen ilang oras bago siya namatay sa isang kaibigan niya sa New Zealand. Inilalawan si Stephen ng kanyang mga kaibigan na isang mabait at mapagbigay na tao. Matapos po ang 14 years simula nang mangyari ang krimen, November 14, 2020 ay naaresto ng mga pulis ang nagtatagong si Yiam sa isang probinsya. Matapos nga maaresto, hindi po inamin ni Yiam ang pagpatay kay Stephen. Pero hindi naniwala ang mga pulis kaya ikinulong siya sa isang police station. Hindi na po nabanggit kung ilang taon na kulong sina Gintana, Yiam at Vara. Salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-follow at mag-subscribe sa iba pa nating YouTube channel katulad ng Manila Boy Wonder Philippines at Tagalog Facts at Mysteries by DJ Sean. Mapagpalang araw po hanggang sa susunod na episode. Salamat sa lagi niyo pong pagtutok araw-araw. God bless everyone!